Isipin mo ito, nagsimula lamang sila sa isang maliit na tribo sa Turkey. Ngunit pagkaraan ng 623 na taon, sila ay naging pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Nasakop nila ang 3 kontinente, Europa, Asia at Africa. Pinatumba nila ang isang lungsod na hindi napatumba sa loob ng 1,000 taon. At muntik pa nilang masakop ang buong Europa. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng Ottoman Empire at ito rin ang kwento ng pinaka-kinatatakutang mga sundalo sa kasaysayan. Simulan na natin. Ang taon ay 1299 AD, huling bahagi ng ika-13 na siglo. Nagsimula ang lahat kay Osman I. Isa lang siyang maliit na pinuno sa Anatolia, pero may ginawa siyang hindi ginawa ng iba. Habang ang ibang imperyo ay pinapatay ang mga nasasakop, niyakap sila ng Ottoman. Ang sabi nila, magbayad ka lang ng buwis. Malaya kang maniwala sa gusto mong relihiyon. Tinawag itong millet system. Dahil dito, hindi nag-aalsa ang mga tao. Sa halip, sumasama pa sila. Sa loob lamang ng 100 taon, mula sa maliit na tribo, naging malaking kaharian na sila. Pero ang tunay na pagsubok ay dumating noong kalagitnaan ng ika-15 na siglo, taong 1453 AD. Sa loob ng 1,000 na taon, walang nakatalo sa Constantinople. Makapal ang pader nito, 32 feet, at napapaligiran ito ng dagat sa 3 panig. Sabi ng lahat, imposible itong sakupin, hanggang sa dumating si Sultan Mehmed II. 21 years old pa lamang siya noon. Ngunit ano nga ba ang ginawa niya? Nagpagawa siya ng higanting kanyon, 5 meters ang haba. Ginawa ito ng isang engineer na nagngangalang Orban. Sa loob ng 53 na araw, binomba ng mga Ottoman ang pader. Araw at gabi, 80,000 na sundalong Ottoman laban sa 7,000 sundalong Byzantine. Noong ika-29 ng Mayo, 1453 AD, bumagsak ang pader. Dito nagtapos ang 1,000 taong imperyong Romano. At dito rin nagsimula ang bagong kabisera ng Ottoman, Istanbul. Napatunayan ng mundo na ang teknolohiya at tapang ay susi sa tagumpay. Pero paano nila napalawak ang kanilang imperyo? Ang sagot ay sa pamamagitan ng mga Janissaries. Ito ang pinakakakaibang hukbo sa buong kasaysayan. Ganito ang sistema. Tuwing 5 taon pupunta ang mga Ottoman sa Europa. Kukunin nila ang mga batang lalaki sa edad na 8 hanggang 10 taong gulang. Dadalhin sila sa Istanbul. Doon, tuturuan silang maging Muslim. Tuturuan silang maging sundalo. Bawal silang mag-asawa, bawal silang magkapamilya. Ang tanging layunin nila ay maglingkod sa sultan. Bakit sila napakalakas? Una, disiplina. Sinanay sila mula pagkabata. Pangalawa, silang unang gumamit ng sabay-sabay na putok ng baril. Tinawag itong volley fire. Isang putok, isang buong hanay ng kalaban ang babagsak. Pangatlo, 100% ang katapatan nila sa sultan. Wala silang ibang pamilya. Sa kasagsagan nila noong ika-16 at ika-17 na siglo, umabot sa 30,000 ang bilang ng mga Janissary. Sila ang dahilan kung bakit nanginig sa takot ang buong Europa noong ika-16 na siglo. Ito ang panahon ni Sultan Suleiman the Magnificent mula 1520 AD hanggang 1566 AD. 46 na taon siyang namuno. Sa panahon niya, pinakamalawak ang Ottoman Empire mula Budapest hanggang Baghdad. Mula Mecca hanggang Algeria. Hindi lang digmaan ang ginawa niya. Nagpatayo siya ng mga moske, paaralan, at bagong batas. Kaya siya tinawag na ang tagapagbatas. Ito ang tinaguriang Golden Age ng Ottoman. Ngunit sa kasagsagan na ito, unti-unti na rin nagsimulang mabulok ang sistema. 623 na taon. Napakahaba ng panahong iyon. Pero lahat ng imperyo ay may katapusan. Una, hindi sila nagbago. Habang ang Europa ay nagkakaroon na ng tren, kuryente, at pabrika noong ika-19 na siglo, ang Ottoman ay nanatili sa luma nilang sistema. Pangalawa, katiwalian. Ang mga Janissary na dapat ay sundalo, naging politiko na. Kapag ayaw nila sa sultan, pinapatay nila ito. Pangatlo, ang unang digmaang pandaigdig. Noong 1914 AD, sumama ang Ottoman sa Germany. Natalo sila. Pagkatapos ng gyera, hinati-hati ng Britain at France ang kanilang mga lupain. Noong 1922 AD, simula ng ika-20 na siglo, tuluyan nang pinatalsik si Sultan Mehmed VI.
Dito nagtapos ang 623 na taong pamumuno ng Ottoman Empire. Pero hindi rito nagtapos ang kanilang pamana. Hanggang ngayon, ika-21 na siglo na. Ginagamit pa rin ang wikang Turkish sa mahigit 20 bansa. Ang kebab, baklava at Turkish coffee ay nagmula sa kanila. At ang Istanbul na dating Constantinople ay nananatili pa rin. Ano ang aral dito? Ang tunay na lakas ng isang imperyo ay hindi lang nasusukat sa armas. Nasa sistema ito, nasa disiplina, at sa kakayahang umangkop sa pagbabago. Nang huminto ang Ottoman sa pagbagay sa panahon, doon sila bumagsak. Sa tingin nyo, kung nabubuhay pa ang Ottoman ngayon, gaano sila kalakas? I-comment nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.